Ay magandang umaga sa lahat. Ito naman tayo, no? Ito po si Dr. Engineer Toto Bonyog Kausing, no? At tayo ay medyo ngayon na nakapag-move on sa pagod galing sa hearing kanina sa House of Representatives na Quad Committee hearing na doon ginanap sa Bacolor, Pampanga. Napakalayo. No, maliban sa malayo, siyempre, ingat ka, gagawa ka pa ng lahat ng klaseng diskarte para lamang hindi ka madadali. Anyway, magandang umaga kay Superman Shi. Ah, magandang umaga kay PEC0925. There should be a place or hotline to report those fake Filipinos. There are more than 1,733 fake birth certificates and this madness has to stop. Tama ka. Kaya kailangan dyan magiging mapaghimasok para maabangan sila. Sunny day, ingat din po sa Superman. Mapaliit, no? Sunny day, abangan. Kung din ang live nyo bukas. Bukas po magla-live ako. Ito naman, patungkol naman dun sa mga tanong sa akin na bitin ng mga congresswoman, no? Congresswoman na Luis Tro at saka yung iba pa. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa mga media man who unfortunately may mga personal ko silang kilala. Tapa naman sabi ni Moxie Brown, baka nag-hotel si engineer kasi balik pa ata sa Mindanao. O nga, ibabalik ako sa Mindanao. Kaya nag-hotel muna ako. Sunny day. Sa TV na lang po ako manood, Supermom. Kaya hindi po ako nakakapag-chat. Off ko na lang pa kasi. Bawi na lang, no? Sabi ito po sa sino pa. Okay. Si Jubeta Carlon. Good evening, Engineer Dr. Dacosing, watching from North Coast, England. End of route, waiting. Okay. So ito na tayo ngayon. Ang ating pag-usapan ay yung siniwalat kanina ni Mr. Jimmy Guban na may dalawang personalidad o tao na taga-National Press Club. At ang mga taong ito ay kinamumuhian ko sapagkat ako galing sa media. So kung galing po ako sa media, ang papel po kasi ng media, na totoong media ay magpuna, hindi makipagkutsaba, hindi magpuri sa mga tao sa gobyerno. Ganon po ang media. At to the point or to the extent ng media, na yung mga media na talagang totoo, matapang, ay dumadaloy sa isang parang napupunta ka na sa tinatawag na bangin. Kung minsan ay bangin ng kamatayan o ano, para lamang may paglaban kung ano ang dapat na ipaglaban. Sa mga pakikipaglaban ng mga media, dapat ang media ay napabor sa madla. Yan ang kakampi po ng media. Dapat hindi po magiging kakampi ng media ang mga opisyal ng bayan. So, ngayon, ang mga media na yan, sila po ay tinatawag na fourth estate. At bakit naman fourth estate? Kasi nga, tatlong estate lang ang pamahalaan. Ang unang estate ng pamahalaan, yung Office of the Executive. So, yan bang presidente. Ang pangalawang estate ng mga pamahalaan natin ay yung second estate. Yan po yung tinatawag na Kongreso na binubuo naman ng Senado at House of Representatives. Ang ikatatlong estate ay yan po yung judiciary, pang korte. At ang pang-apat na estate, yun po yung nagbabantay sa kanila. Yan po, kaya yan ang papel ng media. Hindi po para makipagkutsaba. So, okay? Ladies and gentlemen, ang ating ipakita ko lang sandali, yung siguro, yung mga siniwalat kanina ni Mr. Jimmy Guban na isang dating customs officer, no? At siya po ay unfortunately, naging kliyente ko pa nung ako'y abogado pa. Noong naging kliyente ko siya, ay siya ay may kaso na administrative sa customs. Kinasuhan siya na kung mahina lang ang pagdepensa ko, matagal na siyang natanggal sa Bureau of Customs. At dahil naman hindi naman sa pagmamayabang, tama lang naman ang depensa ko sa kanya, kaya hindi siya natanggal sa pagiging
sa pagiging manatili siyang customs officer sa Intelligence Department. So, yan po ang katauhan ni tinatawag ni Jimmy Guban. Si Jimmy Guban ay malalim na siya sa kanyang trabaho na pagmamanman. Para naman ang objective niya ay hindi maisahan ang pamahalaan sa pagdating sa tinatawag na buwis na kokolektahin sa mga magpaparating na mga pinamimili mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. So kung ganon, ano pa dapat ang magiging papel naman ng media kung patungkol kay Guban? Dapat ang papel ng media ay magre-report sila kung anong ginawa ni Jimmy Guban. Pag-report nila, i-report nila kung ano ang mga nangyari kay Jimmy Guban. Kasi kababalaghan na. Ang pinaglalaban po ng media ay public interest. Hindi po tinatawag na a few officials' interest, kundi public interest. So kung public interest, dapat i-report ng media na mayroong isang intelligence officer ng Customs Bureau na siya pa nalalagay sa balag ng alanganin kahit na sa katotohanan na siya pa ang nakadiscovery at nakahuli ng parating o smuggle na goods na magnetic lifter na 3. Yung magnetic lifter na 3 na discovery nila ni Jimmy Guban na intelligence officer ng Customs kasama po si Colonel Eduardo Asierto ng Philippine National Police. At that time, mas matindi ang tinatawag na accomplishment ng Bureau of Customs at ng PNP sa panahon na yon dahil ang mga nakuha na mga impormasyon ni Colonel Eduardo Asierto ay pinaghalo sa impormasyon na nakuha ni Jimmy Guban at sila ay nagresulta, nakakuha sila ng mga ganong may mga parating kasi sa barko na nakahimpil na sa dagat natin. At hindi kagad-agad may baba sa Customs Bureau, kundi nag-iintay. So sila ay nakikita nila yung mga tinatawag na mga, kung magaling ka na intelligence, malalaman mo kung aling container vans dyan ang naglalaman ng shabu. So ngayon, nalaman nila at nag-uwi po yun sa katotohanan na discovery nila ang tinatawag na magnetic lifters. Ang magnetic lifters po, kasi laki yan ng imagine niyo po yung laki ng yung laki ng kasing haba ng sabihin natin kasing haba ng 12 feet, no? 10 to 12 feet na pabilog. Tapos may magnet yan. Ang may magnet yan, pagkatapos ay kung ano man ang ikakarga, hinihigop lamang ng magnet at dyan nilalagay at hindi na mahuhulog at habang bumibiyahe ang barko, doon ilalagay. So pagkatapos niyan, ang nilalagay dito naman, na-discoveryhan nila ni Jimmy Guban, ay ang shabu nilagay doon tapos pinatungan, hinaragan ng mga bagay-bagay na didikit sa magnet. So ang iniisip ng diskarte ng mga nagparating ng mga droga ay hindi ito basta ma-discovery. Kasi ang dating sa mata ng mga ahensya, pagdating sa Pilipinas, ay nag-import lang pala sila ng gamit na magnetic lifters. So ngayon, ang hindi alam, nakatago sa ilalim ang mga shabu. So na-discoveryhan nila ni Jimmy Guban yun at 3 ang nakita nila. Pero sa 3, isa doon na natagpuan nila na mayroon pang laman na 355 kilograms na shabu. So ngayon, pagkatapos mag-press conference na ipresenta sa media ang trabaho nila at pinuri sila, ay kinabukasan nagkaroon ng Senate investigation. At ang masaklap pa, nakipagkutsaba pa si Senator Dick Gordon noon kay Duterte. So ngayon ang nangyari, pinakontempt pa si Jimmy Guban na imbis na accomplishment, trabaho, magandang trabaho, dapat pinuri, ay ang kanila ay pinakulong siya doon sa bilibid o sa ang nangyari. So, kasakit, no?
Pagkatapos doon, ang nangyari, binaliktad pa sila. Lumalabas na ngayon, kinasuhan pa sila, pati si Eduardo Asierto, kasama yung NCR na PDEA director na si Fajardo, at kinasuhan sila na sila pa nakipagkutsaba sa nag-i-import na droga. So, nagtago si Fajardo, na sa ngayon, ang alam ko ay namatay na, at nagtago rin si Colonel Eduardo Asierto, na sa ngayon ay lagi every now and then pasiplot-suplot at magpalabas ng YouTube na kanyang testimonya kung ano nangyari. At noong 2 weeks o 1 week or 2 weeks ago ay nag-testimonya siya sa Drugs Committee ng Committee on ng House of Representatives na pinangunguluhan ni Congressman Robert Ace Barbers. No, yan po ang nangyari. Pagkatapos noon, na-convict si Jimmy Guban kasi ang sabi niya kanina, bakit ako mako-convict? Ay dinidiktahan yung judge na ako matatalo para bakit ako convict. So ngayon, nasa kamay na siya ng bilibid. At kung ako naman tanongin nyo, mas maganda ngayon nangyari na na-convict siya. Alam mo kung bakit? Blessing in disguise. Regalo ng Panginoon sa kanya para siya mabuhay. Kasi kung hindi siya na-convict, lalabas siya, baka papatayin na siya. Ganun po ang aking tingin dyan. So, Jimmy Guban, kung narinig mo na ako ang iyong abogado noon. Ako po si Attorney Toto Causing noon na nagdepensa sa iyo at naipanalo natin ang kaso mo noon sa Customs na kung saan ay may kaso ka na tatanggalin ka na sa Bureau of Customs pero naipanalo natin. Kaya pasalamat naman ako at naipagpatuloy mo yung paniniwala ko sa isa kang mabuting tao. At naipatuloy mo, yung narinig kita kanina, malayo lang inuupuan ko kanina. Kung nagkatabi tayo, sana na nakipag-shake hands sana ako sa iyo kanina. Anyway, yung siniwalat mo, nung ang nangyari, along the way, imbis sinabi mo ng tahasan na noong andun ka sa sitwasyon na ganun, ay binalaanan ka ni Mr. Paul Gutierrez. Si Mr. Paul Gutierrez po ay naging presidente ng National Press Club. At sinabihan ka, ayon sa iyo, na huwag mong sasabihin o isiwalat kung sino ang taong involved kagaya nung kay Attorney Mans Carpio na husband ni Sara Duterte. Huwag mo isiwalat na si Pulong Duterte, si Congressman Pulong Duterte, at si Michael Yang na nasa likod sila sa nag-import na magnetic lifter. So, yan ang pananakot sa iyo na papatayin ang buong pamilya mo. Well, in fairness naman kay Mr. Paul Gutierrez, may pinalabas siya na statement na dinideny niya. Kung mas gusto ko nga basahin ngayon yung sinabi niya para naman marinig niyo in fairness naman kay Mr. Paul Gutierrez. So, itong sinabi ni Paul Gutierrez. At the Quadcom hearing of Congress early today, my name was repeatedly mentioned by Mr. Jimmy Guban, the former Customs Intelligence Officer who has been convicted for a drug trafficking incident in 2018. His statements against me are all falsehoods and clearly fed to him by someone else. Number one, I don't personally know, nor have I ever met, even up to now, any of the Dutertes, Attorney Mans Carpio or Michael Yang. I also never had any personal or professional dealings with Mr. Guban while I was covering the customs beat, although the things I've been hearing about him at the waterfront are all unsavory. Okay, ulitin natin tagalogin ko. Sa hearing kanina ay sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na kasinungalingan ang lahat na sinasabi ni Mr. Jimmy Guban. At sinabi niya na hindi niya daw personal na kilala ang sinuwang mga Duterte, si Atty. Mans Carpio or si Michael Yang. At hindi niya rin personal na hindi siya nagkakaroon ng personal na ugnayan o pangtrabaho na kaugnayan kay Mr. Guban nang siya ay nag-cover o naghahanap ng mga balita sa Bureau of Customs. Although kung minsan daw ay marami siyang narinig na masama patungkol kay Jimmy Guban. So, yan ang sinasabi niya. So,
Tapos sinabi niya, another of his clear falsehood, nagsisinungaling daw si Mr. Jimmy Guban, na sinabi niya, si Mr. Michael Yang ay member ng National Press Club. So we have never met Mr. Yang nor has Mr. Yang ever set foot at the NPC. So ito, ako sa tagal ko na naging member ng National Press Club, hindi ko nga rin narinig na naging member si Michael Yang. Pero may narinig ako na maraming Chinese na ginawang member sila sa National Press Club. Hindi lang naman ito sa panahon ni Benny Antiporda or na presidente o panahon ni Paul Gutierrez na presidente, kundi parang traditional na ito na marami na rin Chinese na mga newspaperman na nagsumusulat sa Chinese newspaper sa Binondo ang mga member ng National Press Club. So, ang National Press Club kasi ay pinapalagay na pwede maging member kahit sino, kahit hindi Pilipino. Basta sumusulat ng mga balita sa Pilipinas. So, well, sa sunod na, sabi naman ni Paul Gutierrez, at that time, na inamin mo na kinumpronta mo ni Paul Gutierrez si Jimmy Guban. Kasi sinabi ni Jimmy Guban na pumunta si Paul Gutierrez sa kanya kung saan siya nakakulong sa Senate. At pero nang pakilala ka, Mr. Paul Gutierrez, sinasabi mo na assistant ka daw ni Benny Antiporda. Pero tinanggi mo na hindi ka assistant ni Jimmy Antiporda, ni Benny Antiporda, pero reporter ka at columnist para sa newspaper na People's Tonight para mag-cover ng mga balita sa Senado at sa Customs. Kasi iyan daw ang area of coverage mo. So, kailangan mo siya na magpuntahan kasi kumukuha ka ng istorya tungkol sa mga nangyari sa Senate hearing. All right, yan sinasabi niya. As a lowly reporter, ay ordinaryong reporter lamang daw kamo siya at wala siya sa posisyon na para sabihin ng mananakot kay Jimmy Guban. At dahil naman daw at sinabi pa rin daw at lalo daw hindi niya gagawin lalo na't kasama niya ang staff ng Blue Ribbon Committee. So as a matter of rule daw, ang pagbisita sa Senate detainee ay kailangan pa daw aprobahan ng chairman ng committee. Okay. So ngayon, ito mga sinagot ni Mr. Paul Gutierrez. Pero ang sa akin na makomment dito, madali lang kasi gumawa ng denial. Yan ang una. Ngayon, sa gitna ng pagdi-deny, ang tao nagdi-deny at sa isang tao na nagsasabi kung ano talaga nangyari, mas maniwala ka sa tao na nagsasabi ano nangyari. Lalo na't ang tao nagsasabi ay detalyado ang kinikwento. Kagaya kay Jimmy Guban kanina, detalyado, ang daming tao binabanggit. Ibig sabihin, totoo, kasi hindi mo kayang memorizein ang daming tao. Ngayon, ito pang isa na sinasabi ni Paul, kuminsan daw ay pumunta daw siya kuminsan sa mga nakadetain sa Senado para i-checkin daw yung mga kanilang kalagayan kasi minsan nagsakit-sakitan. So, nagtatanong ngayon si Mr. Paul Gutierrez kung ano daw motibo ni Mr. Jimmy Guban na para isama siya. Ano nga ba ano't motibo? Sino ka ba, Paul, kung ordinaryong reporter ka lang para idamay ni Jimmy Guban kung sa tingin natin ay nandadamay na si Jimmy Guban? Isa lang masasabi ko rito. Mas naniwala ako sa sinasabi ni Mr. Jimmy Guban na nagsasabi niyan siya ng totoo. Kaya ka kinikwento kasi nakita ka, nandun ka. Ganun na kasimple. So, kadahilanan pa na mas maniwala sa kay Jimmy Guban ay nalalagay po siya sa balag na kalanganin. Pwede siyang gurgurin doon sa loob ng kulungan. Ipagurgur. O ngayon, nakakulong pa siya doon. Talagang sa sitwasyon siya na walang-wala siya. Hindi niya na kaya na lumaban sa totoo lang. So ngayon, pag ang idea ko nandiyan, Mr. Paul Gutierrez, is hindi ka malalagay sa ganitong akusasyon kung walang bahid ng katotohanan to ang sinasabi. Isa ka rin sa karamihan ng mga opisyal na kung akusahan, ang tanging masabi, sinungaling yan. Parang gano'n lang yan eh. Gano'n na depensa ng mga taong walang nabitbit na ebidensya para depensa niya sarili na wala siya. So, gano'n lang kasimple. Okay? Next, titingnan naman natin ngayon ang depensa naman ni Mr. Benny Antiporda. Siya dating presidente ng National Press Club na na-appoint siya sa
sa ano, yung nag-anti-smuggling ni Gloria Arroyo. Anong tawag doon sa anti-smuggling na operations noon? Nakalimutan ko na. So anyway, ang isa doon, ang boss din dati si Bibot Villar. So ang balita ko man noon ay nagagalit pati si Bibot Villar sa kanya. At nagagalit din yung deputy director ng NBI dati na si yung parang si Robin Padilla ang style, o di kaya si anong pangalan, si Arugay, Edmond Arugay. So ngayon, ang sabi naman ni Benente Porda, sabi niya, Mr. Guban's allegations are lies of great magnitude. Delete yung video niyo sa live. Pero bakit na-delay? That he does not know me for another while I know Mr. Michael Yang, Manscarpio, and Pulong by their names. I do not personally know any of them. So hindi daw kilala. Ay, paano pa ka ba ma-appoint Benny Antiporda? Paano ka, na-appoint ka, di ba, sa DENR? Hindi ka ma-appoint sa DENR kung hindi mo sila kilala. Ganon lang kasimple rin. At saka, kilala mo si Bongo. Kaya huwag ka na magmaangmangan. Hindi ka naman nakatapos ng college para i-appoint ka. Oh. Di ba? Ganon lang kasimple yan. O ngayon, tapos ma-appoint ka, sino ka ba? Matalino ka ba? Mas maraming matalino sa hindi hamak at gagawin kang USIC. Extraordinary yan para mapili ka sa USIC. Ibig sabihin, malalim ang iyong ugnayan sa taong nagtatalaga. Sino ba nagtatalaga? Di ba si Duterte? O, si Duterte naglagay sa'yo dyan. Paano ka nakapunta kay Duterte? Bakit naniniwala si Duterte sa'yo? Siyempre, ikaw ay may backer. Sino backer mo? Si Bongo? Sino ba kaibigan ni Bongo? Di, yung mga anak ni Duterte. Kaibigan ni Bongo na talagang binabalita lagi si Michael Yang na naging presidential assistant pa on economic economic aspects ni Duterte. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya ang denial mo dito, Mr. Benente Porda, ay kulang-kulang. Ayusin mo. Kasi ganitong denial mo, napakababaw ito. At napakaseryoso ang aligasyon ni Jimmy Guban laban sa iyo. At detalyado ang kanyang aligasyon kaya nakakapaniwala. Okay? So, you make another, gagawin mo panibagong statement na mas nakakapaniwala. Ito naman, basahin naman natin, in fairness naman, yung sagot naman ni Paulo Duterte, si Pulong. Sabi niya, hindi ko po kilala si Jimmy Guban. Yan ang talagang laging isa sa mga depensa ng mga taong inakusan ay una, kung hindi sinungaling, hindi ko po kilala, hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi niya ako kilala. Binanggit ka pangalan mo, sabi mo pa hindi ka kilala. Wala kaming anumang transaction ugnayan, kaya walang rason na hindi na siya ipagbantaan kung mabanggitin man niya. Ay, alibay mo na lang yan. Kasi ang binabanggit dito ni Jimmy Guban ay siya ay kausap ni Small, isang konsyel sa Davao na tao mo. Iyan ang kumausap sa kanya. Sinabi naman niya na hindi ikaw pumunta sa kanya, kundi itong taong ito ang gumamit ng pangalan mo na lumapit doon. At sinabi na tulungan niya kayo sa inyong mga parating o di kaya mga ini-import. At sinabi niya doon na kasama niya, boss niya si Michael Yang. So ganun lang kasimple, paano mo i-deny Mr. Paulo Duterte? Mag-isip ka naman na malalim para na makapaniwala. O ngayon, sa gitna mo na nagdi-deny at kay Jimmy Guban, mas doon ako maniwala sa taong nag-akusa na kompleto ang detalye. Napakaraming taong sinasabi. Hindi magagawa yan ng isang nagsisinungaling. Tandaan mo yan. Ganon po ang natural na buhay ng tao. Kapag nagsasabi ka ng totoo, kaya mong ikwento kahit napakaraming tao, kahit maparaming detalye. Kaya dito, mas naniniwala po ako sa kredibilidad ni Jimmy Guban. So, ngayon, siguro kahit hanggang dyan na muna tayo, na bukas ko naman siguro, bukas ko naman, ipakita ko lang muna yung kunting salita ni sino to? Sana ba ito? Hanap ko lang ito. Kunting salita ni nagsusumpa. Mr. Jimmy Guban.
Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you. Thank you, Comsec. I believe the members have already been given a copy of the affidavit of Mr. Guban, and Nagla-live yan pala ako. we will proceed with the questioning. Mr. Chair, before we ask the some questions, can we allow him to deliver his and explain about the I think the affidavit that I have right now is not yet notarized, but it was it has a signature of Mr. Jimmy Guban. But if I will check the whole 4 pages, hindi pa po siya notarized. So can we ask if we can swear on the truthfulness of these letters that you have sent to this Quadcom? Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Magandang hapon po. Hindi po ako makapagpanotarize yan kasi nasa loob po ako ng Bureau of Correction. Pag notarize po, I have to be present. I'm sure si Madam is a lawyer. Kailangan po pag notaryo, present po ako na manunumpa. Yes, tama, Mr. Congressman Fernandez. Dito na lang sa harapan ng committee ito ay susumpaan mo na iyong sinulat dito sa inyong affidavit na inyong pinirmahan ay ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat, Mr. Guban. Now, siguro, let us proceed. Bago tayo magtanong tungkol sa kanyang affidavit, siguro, baka pwede bang malaman yung personal circumstances mo, kung sino ka, ano ang iyong trabaho, at bakit ka nakakulong? Sige, pakinggan nyo maigi ha. At yan mo laman kung anong background niya. Maraming salamat po mga kagalang-galang na kongresista, the Honorable Chairman of this committee. Bago po sana ako mag-introduce, mas gusto ko po sanang basahin muna ang letter ko po sa inyo para mas malinaw kung ano po ang intention ko dito at kung tama po ang hinihiling ko sa inyo. Yan At bang, least the last part, Your Honor. ang iyong babasahin ang buong kabuuan ng iyong affidavit? Your Honor, I may request that my case be investigated of this Quadcom committee. To Honorable Ace Barbers, Congressman Bimbineda Abante, Honorable Congressman Paduano, and Congressman Dan Fernandez. As I am asking Your Honor, at least siguro kahit ito yung last 3 paragraph, with the forum which this Quadcom will provide, I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth and nothing but the truth, to shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimonies will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Asierto has personal knowledge of the importation of 2 magnetic letters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Nang ngayon ko din po may lalabas kung bakit po tinuro si Colonel Asierto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate.
Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs, pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pajardo, Director of the NCR PDEA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan. Dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDEA. Na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng first family at pati sila ay nag-i-impluensya. During their first few months, Your Honor, marami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic lifter na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then chef. May aksix na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. Denied. Bakit nagbago? Dito na ngayon makita nyo kung ano naging papel ni Senator Dick Gordon na siya ay hepe ng Blue Ribbon Committee. Yan ang kipagsabot sa kasi noon kay Duterte. Tingnan, pakinggan nyo. Before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ho kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Okay, bago lahat, guys, kukwento sa inyo, si Bini Antiporda, siya ay naging presidente ng National Press Club. Kumbaga, pag presidente ka ng National Press Club, ang National Press Club ay parang ikaw na sa ulo ng lahat ng mga media hanggang probinsya. So, ang trabaho mo bilang media ay dapat magbibigay ka ng mga balita, kung anong pangyayari sa mga pamahalaan, lahat ng mga balita na may public interest dapat tinututukan mo. At ikaw ay dapat magbigay ng komento kung ikaw talagang media para pupunain mo ay mga bagay na nangyayari sa gobyerno na hindi maganda. Okay, pagpatuloy natin. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honor. So, ibig sabihin nito, pinapakausap siya ni Lourdes Mangawang
kay Benny Porda para ayusin. So diyan mo makikita ngayon ang nahuli nila magnetic lifters na may mga shabu. Ano ang negosyo o ang pakialam ng isang presidente ng National Press Club para kumausap sa isang ahente ng pamahalaan sa Customs Bureau na nakahuli ng droga? Ano ang negosyo niyan? Bakit siya makialam? O, pakinggan natin. Pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok, diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinudoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Okay, sino yung sumunod? Yan po yung naging presidente rin ng National Press Club na si Paul Gutierrez. So, ganun pagkakwento. Ano sa tingin mo yan? Nagsisinungaling ba yung tao yan o hindi? Kasi tinatanggi yan ni Mr. Paul Gutierrez na nangyari ito. Patuloy. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Oh, sino ba yung mga taong ayaw ipabanggit ni Mr. Paul Gutierrez? O, yan. Si Pulong, si Mans, Si Pulong, si Congressman Paulo Duterte. Si Mans, yan si Attorney Mans Carpio na Mr. o asawa ni Sara Duterte. si Michael Yang, at ang sabi niya pa, Si Michael Yang, iyan po yung economic advisor ni Duterte noong araw na tinuturo rin ni Arturo Las Cañas na drug lord at tinuturo rin ni Eduardo Sierto na drug lord. Kumbaga pangatlo na ito si Jimmy Guban na magtitistigo na drug lord to si Michael Yang. mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama kaibigan yan, natin. hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Ngayon Benny Antiporda, paano mo itatanggi ngayon ang sinabi ni Paul Gutierrez na kaibigan ka ni Michael Yang at saka si Duterte? Tinatanggi mo na kaibigan mo sila. Pero ang sabi ko na, paano ka na-appoint undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources kung hindi mo sila kilala? Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abarrio. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay tiga Calapan, Oriental, Mindoro. Meron akong kasama na tiga Oriental, Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr.
Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abarrio ay tiga roon, na-check niya kaagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang ang pamilya ni Hernan ay tiga roon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko yan binigay sa PDEA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abarrio. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, paki-confirm mo na lang kung meron parating or what. Alam nyo, yung 3 tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, 2 or 3, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan, advance. Pulong. Kami hingi na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala pong kakwenta, parang hindi po na, parang bang normal na normal lang. Na yung importation ay kay Mr. Bidas, ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong 3 yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa Senate. Umamin sa Senate na kanya yung kargamento, gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Bucor. Nandoon po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung 3 lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? 6 na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tokha nga, double barrel, kunti lang na droga, kulong kaagad, patay kaagad. Nasaan itong 3? Si Mr. Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko yung inchik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor? Nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala akong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog. Nandoon po ang testimonya ng mga PDEA. Kasama kong PDEA sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas ang ibabiolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Hanggang ngayon po, malinaw. Basahin ko man po ang testimonya ko hanggang ngayon. Magaling pa siguro po ang kunti kong memory card. Hindi ko po makakalimutan kung paano ko sinakripisyohan yan. Ako ho, ikinulong. Buti na lang may Diyos. Pagdating po sa kulungan, may mga tumutulong sa akin. May mga lumalapit ho. Natestigo kung sino si Michael Yang, paano nasunog ang Bureau of Customs, paano pinatay ang empleyado ng mga taga-customs. Bakit ang daming releases during the time ng mga containers na nawawala hanggang ngayon hindi iniimbestigahan? Napakasakit po mga kalagalang-galang na kongresista at sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Oh, yan napakinggan nyo, napaka marubdob ang damdamin na sigaw ng katarungan mula kay Jimmy Guban. At siguro, nandyan lang muna tayo sa ngayon. At nakatutok lang tayo doon sa Media Man at magtatawag lang ako ng shoutout lang ako ng mga ilan. Si Super Mamsi, straight and clear, no? Sabi niya, Jamie reminds me of Ramon Magsaysay. Tapos si Siputin, there are so many like you dyan sa
Philippines, phone. So, Ferdinand San Juan, good morning, Tony Toto, Dr. Sito Bunyog. Jimmy reminds me of Ramon Magsaysay, okay? Pag sa Jupiter Mamsi, pag sumablay, sasabihin, joke-joke, asan otak ng ating mga kababayan. Jojo Alabata, agree ako. So, well said, Garden Ferry. Super Mamsi, Galibol, si Jojo. Sis Jojo ang mga tao, that's why. So, Garden Ferry, kung laan mo ang iyong buhay na tumistigo against sa mga malalaking tao, meaning totoo ang sinasabi mo. Okay? Tapos, Christy M. Sir Toto, what we need to hear is to what happened to your testimony in the hearing. Kindly discuss yun, parang baliwala. Hindi, ganito lang, very short. Ang problema ko, hindi ako binigyan ng tanong pa ng mga congressman. Okay, very short. Naipakita ko kung paano mag-compute ng tax. At naipakita ko na ang nawala ay mga 10 to 12 million na kada taon na nawala. Sana punta yun? Hindi kay Jimmy Capil. O pagkatapos na na-compute ko, nga sila, tamimi, hindi nila alam. O next is, nagtanong siya, patungkol naman sa mga kondo, sabi ko, sinabi ko yun na nanggaling talaga sa informant ko yun. So ganun sinabi ko, sagot naman ni Congressman Woman Luistro, i-hearsay yun. Dapat, itanong niya muna ako, bakit mo ginamit kahit nawala, kahit informant? Dapat sana ganun. Para ma-explain ko, alam mo, sino bang hindi maniwala sa mga informante na yun? Kapitbahay niya. Number 2, marami ng mga kabulustugan na nangyari. Unang-una, hindi niya binigyan ng permit noong 2024, pero hindi niya pinasara. Tapos binibigyan niya ng business permit, pero 4,000 lang sinisingil ng business permit. At hindi 10,000 lang kinukuha ng mga na property tax. Kinumpit ko na 12 billion dapat ang tax na babayaran. Nawalan pa ng tax ang probinsya. Dapat may share pang probinsya doon. So, ganun po ang very few. Bukas, i-explain ko na maliwanag. Okay? Kasi wala na tayo time. Siguro naman ay maintindihan niyo muna ako. We need to sleep also. We are just human beings. At saka isa pa, nais ko lang sabihin sa inyo, sugal ko po ito para sa bayan. Wala pong matapang na vlogger magsalita kung kulang-kulang ang ebidensya. Tanging ako lamang ang matapang na magsalita. Ito po ang aking katibayan ng aking katapangan. Kaya ako'y makikihat nyo. Tapang, talino, at tapat sa bayan. Regine Ford, Mayor Magalong said, inalok siya ng pera. Yan. Another circumstance na nagbibigay talaga ng pera, Pugo. Bakit niya itatanggi? Ngayon, saan niya dadalhin ng pera? Hindi, bili ng kondo, itayo ng kondo, o di bumili ng mga bahay, ganun kasi, bumili ng masakyan. Kaya tama, pag sabi ko na may Porsche siya na sports car, meron siyang BMW sports car, at meron din siyang Toyota Land Cruiser na bulletproof na 12 million ang halaga. Hanggang doon na lang po, si Refredo, simple lang naman, pamaktong Godfather mga Chinese. Okay, magandang umaga po sa lahat. Tayo matulog na muna.